Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Laing pagsaka sa presyo sa gasolina, ipatuman karong simanaha. Moabot hangtod 11 pesos ang litro. Samtang mahal nga singil sa kuryente ug mga nangagubang tuhaan sa nasod, ipaimbestigar. Pagdahili sa mga basura sa Binaliw Landfill, gituki sa committee hearing sa Senado. Tulo ka mga lalaki nakuhaan og armas ug shabu sa checkpoint sa Carcar City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gipahibaw sa Department of Energy nga mosaka hangtod sa 11 pesos ang presyo sa produktong petrolyo karong simanaha. Sugod karong Martes sa buntag, dungangan og 10 pesos og 68 centavos ang kada litro sa baligyang krudo. Samtang 3 pesos usab og 65 centavos ang matag litro sa gasolina. Samtang 11 pesos og 77 centavos ang kada litro usab sa kerosene. Matod ni DOE Secretary Sharon Garin, nga ni mahal ang petrolyo sa kalibutanong merkado tungod sa padayong gubot karon sa Middle East. Subay kini sa subling pagkikumbate tali sa Amerika ug Iran nga nakaapekto na usab sa pagkuha sa igong supply sa lana. Samtang doon nagyapoy laing bati nga balita, dugangan og piso og 90 centavos per kilowatt hour ang bayranan sa mga konsumidor ngadto sa Visayan Electric karong buwana. Anaa na sa 14 pesos og 90 centavos per kilowatt hour ang gipatumang residential electricity rate ning buwan sa Hulyo. Gikan kaniadto sa 13 pesos og 74 per kilowatt hour niadtong buwan sa Hunyo. Matod sa Visayan Electric nga apektado ang pinalitay sa kuryente, human natagamtaman ang kakuwang sa supply sa gipagawas sa Visayas Power Grid. Nakig-alayon ang Visayan Electric sa Energy Regulatory Commission aron maminusan pa ang dugang bayranan gikan sa mga iyanong konsumidor. Giawhag usab nila ang mga tagbalay nga kung mahimo dili magpalabi og gamit sa kuryente matag peak hours gikan sa 1:00 sa hapon hangtod na sa 4:00 sa hapon ug 6:00 sa gabi hangtod na sa 9:00 sa gabi. May patuman og 4-day work week ang kagamhanan sa lungsod sa Dumanhog aron makadaginot sa kuryente. Gipasali Ginoon nga dili mabalda ang mga serbisyo sa lungsod, ilabi na ang mga frontline og disaster services. Kini mo'y gipahibaw sa LGU Dumanhog subay usab sa lagda sa Memorandum Circular number 114 nga gi-issue ubos sa buhatan sa presidente sa nasod. Tungod niini, motrabaho gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes gikan sa 7:00 sa buntag hangtod na sa 5:00 sa hapon ug wala kini non-break. Pasabot nga walay trabaho sa Biyernes, gawas lang sa mga buhatan nga naghatag og essential o frontline services sama sa medical, emergency, disaster ug uban pa. Mahal nga singir sa kuryente o mga nangagubang tunghaan sa nasod, gipa-imbestigar. Katuyuan sa investigasyon, mao aron maprotehian ang katawhan ug masiguro
ang kaluwasan ug kaugmaon sa mga tinunan. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Kinahanglang matagan og katin-awan ang grabeng pagsaka sa singil sa kuryente ug ang kakuwang sa classroom sa nasod. Kiniingon man ang langay nga pagpagawa sa pundo aron mapatindog ang mga tungaan sa nasod. Kini resulta usab sa gipahigayong inspeksyon sa mga tungaan ug nasuta nga libuan ka mga estudyante ang naghuot sa classroom ug sa multi-shift nga schedule sa klase. Gitataw nga karon nga panahon na sa ting-uwan apan wala pa maggamit sa mga implementing agencies ang moabot sa 67 billion peso allocation ubos sa 2026 national budget alang sa Classroom Building Acceleration Program. Nakita namin may mga building po dito condemned na, di na po pwedeng magamit. Yung classrooms na to, mahalaga na ma-repair o di kaya mag-iba na lang makagawa ng bago. Ito po yung rason kung bakit po kami mag-hearing sa Thursday tungkol po sa Classroom Acceleration Program para malaman natin saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classrooms. Samtang ginususab ni ini ang Senate Resolution number 508 tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente. Gustong masayran sa imbestigasyon nganong nalakip ang Pilipinas nga adunay labing dakong bayranan sa enerhiya sa Asia. Base sa Global Energy Metrics, ikaduha ang Pilipinas human sa Singapore nga dakong singil sa residential electricity sa Southeast Asia nga makabayad og 11 ngadto sa 12.95 pesos matag kilowatt hour. Matod ni ini nga kini miresulta dili lang sa problema sa mga kabus kundi makaapekto usab sa paglambo sa ekonomiya sa nasod. Namahayag ginoon sa pagsuporta sa imbestigasyon si Secretary Sharon Garin sa Department of Energy kon DOE. Randy Gurion, CCTN News. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Senador Robin Padilla ni Alma na usab sa impeachment court human gipasangin lang wala nitubag sa ombudsman. Gibadlong siya sa mga kaubanan ug nagkanayong mas maayong tukiun kini inigbalik sa regular session sunod semana. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa pagsugod sa ikatulong adlaw sa impeachment trial, mipahungaw si Senador Robin Padilla sa iyang kabalaka mahitungod sa nahimong lakang sa ombudsman. Kinihuman nga gikumpirmar sa ombudsman nga wala nitubag si Padilla sa dihang gikabot ang iyang habig. Mailabot sa giyong pagpaikyas ni Senador Ronald Bato de la Rosa ni adtong Mayo. Gikwestiyon kini ni Padilla nga gihimug-atan niyang nitubag siya ngadto sa ombudsman isip pagdepensa human siya na apil sa mga gipangkasuhan og obstruction of justice. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Nisangput kini sa jutay nga debate ngadto sa ubang mga senator judges. Gikasagmuyo kini sa iyang mga kaubanan, diin matod pa nag-usik-usik lang sa oras aron panalipdan ang iyang kaugalingon. Tungod ni ini, nakita sa presiding officer nga tukiuna lang kini inigbalik na sa regular session human sa State of the Nation address sunod semana. Padayon ang debate sa habig sa prosecution ug defense panel. Ingon man ang mga senator judges kung uting kayon pa ba ang bank og tax records ni Vice Presidente Sara Duterte ug banang si Man Scarpio. Kini aron makahukom kung mo-issue pa ba ang Senate Impeachment Court og sabina sa tinguha nga makakuha og kopya ni ini. Subay kini sa pagsusi sa pasangil, mailabot ang giingong pag-usik-usik ni Vice Presidente Duterte sa panudlanan sa nasod pinaagi sa confidential funds nga usa ka impeachable offense. Maong mihangyo sa miaging semana ang prosecution nga kuhaon ang financial records sa Vice Presidente gikan sa Bureau of Internal Revenues pinaagi sa luwatang sabina. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, pagdahili sa mga basura sa Binaliw Landfill, gituki sa committee hearing sa Senado. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakatuloy padayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa atong mga balita, pagdahili sa mga basura sa Binaliw Landfill gituki sa committee hearing sa Senado. Gihangyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang gobyerno nga magbaton og igong pondo alang sa mga compost area sa LGU. Ang kasiren hato ni Gia Navarro. Gituki sa hearing sa Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ang nitabong pagdahili sa mga basura sa Binaliw Private Landfill ning Dakbayan sa Sugbo niadtong Enero. Gihimugatan sa Environmental Management Bureau 7 nga naikalabutan ang nitabong linog og bagyo sa miaging tuig isip usa sa mga contributing factor sa nitabong trash slide. Matod sa Regional Director nilang si Attorney John Edward Ang nga nasuta sa pasiunang investigasyon nga nihulpa ang wala nahikapang bahin sa mong labayanan. May butog 36 ka mga kinabuhi ang nakalas human hilabiang nahugno sa binukid nga basura ang Material Recovery Facility sulod sa compound. So doon sa MRF po, marami po tayong mga kasama ng prime waste na mga kawani po nila na nagtatrabaho during that time na nangyari yung insidente. So isa po yun na dahil po sa proximity ng establishment po ng kanilang MRF sa area, kaya po yun po yung pinangyarihan po no, na nakalulungkot man pong nangyari. Usa sa mga problemang naisgutan sa mong hearing, mao ang pagpasagad lang sa paglabay sa mga basura. Bisan pa sa striktong pag-segregate ninigikan sa kabalayan, isip leksyon human sa trash slide. Gihangyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang gobyerno. Pinagi sa panel nga nasa Senado nga magbaton unta og igong pondo alang sa pagbaton og compost area. Kini aron himong kalabayan sa mga basurang malata gikan sa kabalayan og ilabay na lang paingon sa pribadong landfill ang mga di malatang basura. Because in composting facility, we could actually earn money. We could also send these compost materials to our farmers and grow food, Mr. Chairman. Tungod ini, nakita sa ubang mga pundok nga nanambong sa hearing ang kakuwang sa ngipon sa gipatumang Ecological Solid Waste Management Act. Ilabi na nga 5 ka mga landfill sa nasod ang ana sa kritikal niyang kahimtang. Apil na ang Binaliw Landfill nga gi-operate sa Prime Waste Integrated Solutions. Ngayon, ang lahat po ng practice, wala pa yata akong nakikita na landfill na ang tinatanggap lang ay residual waste. So lahat ng landfills natin ay parang capacitated na. Suspindido sa kasamtangan ang hearing apan padayonon ang investigasyon sa mosunod pa mga adlaw. Alang kini sa padayong legislative interventions aron mapahugtan pa ang paglabay sa nagkadaiyang matang sa mga basura ug di mausban ang naitabong trash lights. And this has led to so much problems for our people and our nation. Sakit na dulot ng basura. Sakuna dahil sa baha, dahil sa bara na dulot ng basura. Nakakasira sa itsura at lagay ng ating kapaligiran at unti-unting pag-wasak sa ating minamahal na kalikasan. Hindi na natin pwedeng tawagin na simpleng aksidente o isolated incidents lang ang mga ito. Sintomas ito ng mas malalim na problema. Isang failure of governance at failure of implementation sa ating waste management. Ian Navarro, CCTN News. Mga tinunan sa Dakbayan sa Sugbo, gidasig ni Mayor Nestor Archival nga padayunon ang pagbuwag sa mga basura gikan sa kabalayan. Atol kini sa paglusad sa basura namo kaugmaon nato sa Lahog National High School. Ang kasiren hatod pagbalik ni Gia Navarro. Missouri karong adlaw si Mayor Nestor Archival sa pipila ka mga tungaan sa Dakbayan sa Sugbo aron hingusgan pa ang waste segregation gikan sa kabalayan.
Lakip nini ang Lahug National High School diin gilusad ang ilang Eco Bricks project o gisabak sa proyektong Basura Namo kaugmaon nato nga maoy inisyatiba sa Cebu City Government. Ubos sa mga proyekto, magdala ang mga tinun-an og duha ka plastic bottles aron kasudlan sa mga basurang mahipos silang palibot o kinahanglan mapuno kini. Kuhaon sa syudad ang mga nakuhang basura sa matag tinun-an og timbangon kung pila ang gibug-ato niini. Punduhan kini sa City Government og 50 sentimos matag kilo sa basurang ilang mahipos. Maong gingos gani Mayor Archival ang mga tinun-an nga muabag sa padayong pagsulbad sa nagtipon og basura sa dakbayan. Pinagikini sa paglain sa mga malata og di malata nga basura, sulod mismo silang panimay. Magani mo'y makitaan nga mga sagbot sa kadalanan, being a good citizen, ato kaning puniton o isuod nato sa atong mga botilya. Kung malata, isuod sa botilya nga sa malata. Kung dili malata, isuod sa botilya sa dili malata. Kolektahon matag simana ang mga basurang mahipos matag tinun-an nga gisulod sa plastic bottles alang sa mga magtutudlo. Dako kini og ikatabang kay gawas nga magamit ang mga eco-bricks sa construction, mas masabtan pa sa matag estudyante ang kamaynungdanon sa responsableng paghipos sa mga basura sa ilang palibot. Mga class nga naka-generate na daghang eco bricks mo to i-record nato yung monitoring. I-monitor to nila sa advisor o sa science teacher. Then kung pila ilang ma-generate ang ESO nato mabahala kung pila ilahang ko ano. Ilaw man sa city government nga padayonon sa matag dumala sa tunghaan ingon man sa barangay officials ang himong inisyatiba isip hinay-hinay na nga pagsulbad sa nasinating garbage crisis sa Dakbayan. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi mogahin og pondo para suportahan ang solid waste management education sa curriculum sa mga pampublikong eskwelahan. Buot usab nga ilakip ang solid waste management sa ilang leksyon. Ang kasiren hatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar na sa ikatulo og pinal nga pagbasa sa konseho sa syudad sa Mandawi. Ang ordinansa nagmando sa pagtagana og pondo para sa solid waste management education sa mga eskwelahan sa Dakbayan. Sa ordinansa, magahin ang syudad og 5 milyones pesos para suportaan ang paglakip sa solid waste management sa curriculum sa mga tunghaan sa elementarya ug high school. Lakip sa gamitan sa pondo ang paghatag og mga learning materials nga gikinahanglan sa implementasyon niini. To ensure nga kung continue ang program kay di man siya national nga curriculum, local nga curriculum man siya. Una nang nagpinirmahay ang lokal nga kagamhanan og Department of Education Mandawi Division kabahin sa pag-integrate sa solid waste management sa curriculum sa mga eskwelahan. Lakip sa programang gipatuman ang reduce, recycle o reuse. Inculcated ko na siya nga from the children to the adults on how you handle your waste, how you minimize, reduce and reuse your waste. So it all starts in educating people and from kids and grown-ups. So man nga atong gisiguro nga ma-appeal siya sa kanang curriculum sa pagtudlo sa mga estudyante. Ipalakip sa leksyon sa mga subject nga mohaom ang solid waste management sama sa social studies din ma-integrate ang responsibilidad sa mga estudyante isip usa ka maayong residente. Mahimo usab kining ma-integrate sa uban pang mga subject. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 10 million pesos nga pondo ang gihatag sa Kapitolyo alang sa pagpaayo sa mga kadalanan sa lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes. Kini ato sa pagbisita ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa lugar nga kabahin sa padayong pagpalambo sa agianan aron mas mapadali ang mga transaksyon sa isla. Gihatag usab sa kagamhanan ang moabot 250,000 pesos alang sa barangay Himensulan nga gamiton alang sa social cultural activities ug pagpamalit og tents. Nakadawat usab og 50,000 pesos ang barangay San Isidro aron ipamalit og lamisa, samtang ang barangay Kabungaan nakadawat og 150,000 pesos nga magamit alang sa social cultural activities. Samtang aron masiguro nga aduna usay suga sa mga agianan moabot sa 1,000 ka mga solar lights ang gi-turn over niini ngadto sa maong lungsod.
Department of Social Welfare and Development Office sa Region 7 may pahigayon og payout sa mga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihood Industry Food and Transportation kon AFLI program. May pasabot usab sila nga pagpili kung yun sa pagpili ang mga benepisyaryo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dungan nga gilunsad sa DSWD Region 7 ang nationwide rollout sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation kon Uplift Program. Giapod ang ayuda sa Barangay Upaw ug Subang Dako sa syudad sa Mandawi. Sa Barangay Subang Dako, ang walang gutom beneficiaries ubos sa Group 1 nga nakadawat og 3,000 pesos nga kantidad sa pagkaon ug produkto. Pinaagi silang electronic benefit transfer card og one-time cash nga 2,000 pesos. Samtang sa Barangay Upaw, gipang-apod ang 2,000 pesos nga kwarta para sa Group 2 beneficiaries nga naglangkob sa mga kabus og near poor household. Ang Group 2 magdawatan og 2,000 pesos matag buwan gikan Hulyo hangtod Disyembre. Din ang sunod nga mga payout ipahigayon pinaagi sa digital payment platform o sa bangko. Gipasabot sa DSWD nga nagbase lang sila sa listahan nga giendorso sa Philippine Statistics Authority. So kami sa DSWD nagbase lamang sa lista nga giendorsar sa atoa sa PSA. Kaning uplift dili mang lista og dungag beneficiaries, dili pod ta magpalista og additional beneficiaries tungod kay ang kuhaan ra gyud base ang community-based management system or CBMS 2024. Moabot sa kapin 1.2 billion pesos ang pondo alang sa Group 2 beneficiaries sa kinatibukan sa Rehiyon 7. Lain pang distribution area sa rehiyon, mawang lungsod sa Alugensan, Sambuan ug Borbon sa Cebu ug Buenavista ug Hitafi sa probinsya sa Bohol. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Police Regional Office 7 nahimo na usab nga labing nag-una nga Police Regional Office Lukop Nasud isip highest unit performance evaluation rating sulod sa 14 ka sunod-sunod nga buwan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Nakabot na usab sa Police Regional Office 7 ang highest performing Police Regional Office sa Timog Pilipinas, human maangkon ang highest unit performance evaluation rating kun upper sulod sa 14 kasunod-sunod nga buwan. Kini mipanigon pa sila nga padayon nga labing maayo sa ilahang nga performance operations, administration ug organizational performance. Subay sa May 2026 unit performance evaluation kun upper, ang PRO7 nakakuha kining overall nga marka nga 86.04% nga mo'y labing taas sa tanang Police Regional Office Lukop Nasud. Di naangkon ini ang very satisfactory nga adjectival rating. Ang Unit Performance Evaluation Rating mao ang official nga performance assessment system sa PNP nga nagsukod sa kinatibuk ang resulta sa matag police unit base sa mahinungdanon nga area. Lakip na nini ang operational accomplishments, administrative efficiency, resource management o compliance nga pinasubay sa organizational standards. Kini nagsilbing sumbanan kung unsaon nga epektibo sa ilang gamatag unit nga mapatuman ang ilang mandate nga magpabilin ang kahusay kalinaw ug mahatod ang kalidad sa serbisyo publiko. Kini nga kalampusan nagpakita sa Pero 7 sa talagsaong kadaugan sa organization, epektibo nga pagdumala, mayo nga operation, hapsay nga internal performance ug labaw sa tanan, ang walay paglubad nga pasalig sa labing taas nga sumbanan sa pagpamulisa. Labing mahinungdanon nga ilang ipakita ang panaghiusa sa matag police officers ug non-uniform personnel aron nga makakuha og sakto nga resulta nga nagpalambo sa public safety, bidugang sa pagsalig sa kumpiyansa sa komunidad nga gialagaran. Maripayon si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, sa nigawas nga resulta o iyang gidayeg ang iyang mga sakop sa maayong performance niini. Gipasalamatan usab ni Abad ang tanang personal sa PRO7 subay sa walay paglugak sa ilang dedikasyon, sakripisyo ug professionalism dungan sa pag-ahwang iparay ng momentum ug parayon usab ang pagsaka sa standards sa ilang serbisyo isip mga tinugyanan sa badaod. Arnold Bustamante, CCTN News. Wala maapas sa Department of Environment and Natural Resources kon na DNR7 ang cease and desist order aron pugngan ang pagpamutol sa mga kahoy sa lungsod sa Uslob. Subay kini sa reklamong gipadangat sa mga nanimuyo bahin sa karaang mga kahoy nga gipamutol sa Town Plaza alang sa itukod nga Sports and Cultural Complex. Gitahasan unta sa DNR7 ang Municipal Sinro pagpugong sa maong mga kahoy pinaagi sa giluwatan nga cease and desist order. Apan uwahin na ang tanan human masayod nga nahurot na ang mga kahoy nga gikasagmuyo usab sa mga nangreklamo niini. Padayong gikabot
Sa news team, ang habig sa LGU Uslob may tungod sa mamahimong lakang sa DNR7. Ikatakdang sugdan karong buwana ang katukuran sa Sports and Cultural Complex sud sa Town Plaza. Mosunod, tulo ka mga lalaki nakuhaan og armas ug shabu sa checkpoint sa Carcar City. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, let me live so quiet. The things that bothers me is nothing I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, tulo ka mga lalaki nga sakay sa usa ka motorsiklo nakuhaan og armas ug daghan nga mga pinakiti nga gituoang shabu atol sa checkpoint sa Carcar City Police Station. Ang maong mga armas ikatakdang ipailawom sa ballistic examination. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tulo ka mga lalaki nga nagdalag armas ug illegal nga drugas ang nagadakpan atol sa ginusad nga checkpoint sa kapulisan sa siyudad sa Carcar alas 4:50 nito nga Biyernes sa hapon sa sitio Kapatagan, Barangay Perelos sa Bong Syudad. Ang mga nadakpan mao sila nga Hendrik Kabungkal Racuma, 30 anyos, taga sitio Camagayan, Perelos, Carcar City. Jeremia Ripunoyo Casuejo, 38 anyos, taga Tubod, Victoria Village, Barangay Valladolid, Carcar City. O Janelle Cui, 26 anyos, taga P. Del Coro Street, Barangay Poblacion 1, siyudad sa Carcar. Nasakmit sa mga pulis ang usa ka Intratec Miami FL Model Tech
KG-9, 3 ka mga magasin ug 23 ka mga bala sa 9mm, usa ka kalibre 22 Black Widow revolver, 3 ka bala nini usa ka Honda Beat nga motorsiklo ug 77 ka pakete sa gituang shabu, cellphone ug uban pa nga mga ebidensya. Sa investigasyon sa Karkar City Police Station na Sairan nga milusan sila og checkpoint sa mga lugar sa diha nga padung na ang usa ka Honda Beat nga motorsiklo sakay ang 3 ka mga suspek. Pag-abot sa tungod sa mga pulis, nagkurog na ang driver nga si Rakuma nga mahinungdan nga nagduda na sila. Gipaablihan dayon ang bag ug dito nakita ang KG-9 ug aga mga pinakiti sa gituang shabu. Giepekto dayon ang pagdakop ug sa pagrekisa sa duha nga angkas niini nakuha na sa bnig armas nga kalibre 22 ug mga pinuto sa gituang shabu. Giangkon sa tulong nga gikan sila sa lungsod San Fernando aron kuhaon ang bag nga diri sulod nga armas ug shabu ug dalhon kini sa dakbayan sa Karkar aron didto ibaligya ang illegal nga droga samtang ang armas mao ilang gamiton nga depensa. Wala sila matugaan kung kinsa ang naghatag sa mga illegal nga drugas ug armas hanglit nila ramaton pa kini nga giparking ang motorsiklo at bang sa simbahan sa San Fernando ug silang pagbalik naa na ang bag. Sigon sa usa sa mga investigador sa Karkar City Police Station nga nabutang na silang target list si Rakuma isip drug personality ug gipadidaan na sa pipila ka semana ug naatlan lang gyud kini sa checkpoint. Gipaubos pa sa investigasyon ang 3 ka mga lalaki nga nung nagdala kining taas nga kalibre sa armas. Apan nilang ipaubos sa ballistic examination ang dala niini nga mga armas kung nalambingit pa kini sa mga kaso sa pagpamusil sa dakbayan sa Karkar. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa maranang bukton sa usa ka lalaki human gipusil sa iyang higala sa sitio Malipayon, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa Inayawan Police Station nga biktimang si alias Joey kanunay mangayo og balato sa suspect nga si alias Roma human nakadaog sa scatter. Human sa pagpamusil nadakpan dayon si alias Roma og nasuta nga napungot sa binuhatan sa iyang higala sa higayong magkita sila pirmi. Gawas pa niini nahasol na pag-ayo ang gunman tungod kay hasta ang iyang pinalit nga sigarilyo kuhaon pa sa biktima. Kasong frustrated homicide ang atubangon sa dinakpan. Sa ato nga paugnat sa kusog, nagmadaugon ang nasod nga Spain. Human na angkon ang kampeonato sa FIFA World Cup sa score nga 1-0. Nakapunto si Ferran Torres sa naginusarang gol nga naghatag og kadaugan sa La Roja o ganing paligon usab sa kaduhang titulo at sa kasaysayan sa paugnat sa kusog. Wa usab na pugnan sa kaatbang ang Argentina ang kusog nga opensa sa Spain human nga na red card si Enzo Fernandez sa stoppage time sa second half. Tungod sa maong kadaugan, nakuha sa Espanya ang championship title sa Men's o Women's World Cup. Mao nga hilabihan ang pagmaya karon sa taga Espanya human masayod sa dakong kadaugan. Gipangandaman na ni Filipina tennis star Alex Ayala ang ilang subling panag-uban sa korte ni USI Convenus Williams. Kini sa umaabot mubadala DC Open sa Washington DC nga sugdan karong Hulyo 25 ngadto sa Agosto 2. Ang pagbansay natigayon human usab sa homecoming fan meet niadtong Hulyo 15 sa Makati human sa iyang impresibong performance sa Women's Tennis Association o WTA circuit ug sa Wimbledon. Gani sa iyang mensahe, mapasalamaton si Ayala sa mga Pinoy nga misuporta siyang matagduwa nga naghatag kaniya og inspirasyon ug kusog sa pagpadayon sa iyang karera. Sumala usab ni Globe President ug CEO Carl Cruz nga si Ayala mao'y ehemplo sa world-class nga talento, kakugi ug determinasyon ug pagpamatuod nga ang mga Pinoy adunay kapasidad nga makigkompetensya ug mudaog sa international competition. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.
Ben Zubiri,